Kampante ang Commission on Elections na mahahabol pa ang deadline sa pag-iimprenta ng mga balota para sa eleksyon sa Mayo. Ngayong umaga, gumawa na sila ulit ng Trusted Build. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra! Rafi, narito nga ako ngayon sa COMELEC at nagsasagawa uli ng Trusted Build ang COMELEC para sa ating pagdaragdag ng ad feature doon sa Election Management System o EMS. At kapag nagawa po ito kasi ay maaari nang magdagdag ng pangalan sa balota. Ito po yung isang senatorial aspirant at 7 local aspirant na pinadaragdag sa balota matapos po ang desisyon ng Korte Suprema. Kasi po nakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang mga ito at base po ito sa desisyon naman ng COMELEC na i-disqualify sila o kaya ay deklara silang nuisance o makansela ang kanilang certificate of candidacy. Ang Trusted Build po ay yung pag-convert ng codes na gawa ng mga programmer sa marine o sa machine readable codes. Matatandang inihinto ng COMELEC ang printing ng mga balota na nagsimula noong January 6. 6 na milyong balota po ang hindi na magagamit dahil wala doon ang pangalan ng 8 nakakuha ng TRO at 150 million pesos po ang nasayang dahil dito. Ganun pa man, sinabi ng COMELEC na kaya pa rin nilang mahabol ang kanilang deadline sa pag-iimprenta sa tulong ng 4 na printer ng National Printing Office. Yun nga lang ay inaantabayanan pa rin po ng COMELEC kung meron pa kayang karagdagang TRO mula naman sa Supreme Court na magiging daan para magdagdag na naman ng pangalan sa balota. Ngayon, Rafi, ay nagpapatuloy po itong Trusted Build na tinatawag at kung ito ay matatapos ngayon at magiging matagumpay, ay bukas maari nang maipakita ng COMELEC yung tinatawag na bagong ballot phase o yung bago itsura ng balota. Siyempre kasama na po yung 8 pangalan na ipinadaragdag. So yan muna pang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.